mga guys, mapagpalang araw mga kadiskarte, mga kaparmers. Yan, dito na naman tayo ngayon sa ating taniman. So yan, i-update ko lang kayo sa ating mga tanim. So ilang araw na hindi tayo nakapunta dito dahil sa busy ang trabaho. So ito mga kadiskarte, yung ubi natin. Yan o. So maganda yung ubi natin. Kasi yung dumaan yung malakas na hangin, medyo bumaba yung ano niya o yung gapangan niya. Yan, pero hindi naman apektuhan yung ano natin. So ayan yung mga okra natin. Yan o, medyo inuod siya. Yan yung mga gabi natin. So kasi itong gabi natin kaya wala nang gaanong dahon kasi i-harvest na natin yan, malapit na kasing i-harvest. So naantay na lang natin na hanggang magpatayan yung mga dahon niya. So maraming mga laman din yan. So ito guys yung mga ubi natin. Yan. So yung ubi natin ay may mga bunga na. Yan o. Malalaki na ang bunga niya. So maraming bunga. So kailangan nating makuha ang mga bunga niya. Kasi sabi nila, pagka hindi daw kinuha yung bunga ay hindi daw lalaki yung laman. Ewan ko kung anong totoo. Yan ang mga bunga niya. So itong mga bunga mga kadiskarte, ito yung ano tinatanim natin. Yan yung binhi. Ito yung tinanim ko, yung mga bunga. Yan marami. Malalaki na. So kailangan naman talagang makuha na ito. Yan. At dito mga kadiskarte sa ilalim ng ubi ay nagpagapang ako ng kalabasa. Yan o. Sana umabot itong kalabasa natin. Kasi magwi-winter na dito sa Japan. So sayang naman. Kasi may mga tumubo ako na mga kalabasa. So surtihan na lang kung makakaabot pa yan. So yan o yung mga bunga ng ubi natin. So malalaki na. Yan. Yan ay kukunin natin tapos itatanim natin sa sunod na taniman. So ito yung mga kalabasa natin. Ang ganda o. Yun o, tataba. Sana ay makaabot ito. Dito naman kadiskarte sa isang likod ng ubihan natin ay yung dating sitawan natin. So ang ilalim nito ay tinaniman natin ng kamuti. Yan o. Matataba na sila. Yan. Tapos may mga nagtubo na sitaw ay pinabayaan na lang natin, nilagyan na lang natin ng fertilizer baka sakaling makaabot pa. Yan. May ilan-ilan na umakyat na sitaw. Yan. Pero ang ilalim niya yan puno pa rin ng kamote. Yan o, may sitaw na umaakyat, nagsimula na mag-akyat. Sana makaabot din ito. Yan. Yan, maganda yung ubi natin pero hindi natin alam kung ang laman niya. Yan, kasi mga December pa siyempre anuhin natin bago maglamig talaga. Ito naman mga kadiskarte yung kangkong natin. Napakaganda yung kangkong natin. Yan o. Yan. Itong kangkong natin mga kadiskarte ay sa upland ito. Walang tubig. Hindi nga natin ito kahit dilig wala ito. Yan. Kasi ito yung kangkong na Chinese kangkong mga kadiskarte. Kaya niyang mabuhay sa tuyo na lupa, sa bukid. Yan. Ito naman yung talbusan natin. Yan. Daming talbos oh. Yan. Mga kadiskarte yung update natin sa talong natin. Yan oh. So, nung nakarang video ko ay pinakita ko sa inyo yung maraming mga nabali na mga sanga. Pero ito yung iba talaga napatay talaga yung ibang mga sanga. Pero
marami siya ng mga bunga pero sayang, pero wala na tayong magawa. So yung mga natira na buhay, so marami pa talaga siyang bunga. Kahit hindi na siya masyadong malalaki na katulad noong dati. At saka dami niyang bulaklak. Yan kahit hindi inuulan. Yan mga kadiskarte Yan, madami siyang kahit na maliliit na bunga. Yan Yan. Ang dami pa rin. Yan kahit itong sa puno, dami pa rin Yan. So mag-harvest tayo para mayroon tayong panggulay. Ito talaga itong nangyari sa ibang mga bunga. Yan. Yan nasira kasi nagpatay na yung ibang mga sanga. Tapos maraming nasira na Ayan, ang dami. Ang dami pa rin bunga ng talong natin. Kahit hindi, yung dahon niya hindi masyadong mataba. Pero marami siyang bunga. Magtataka ka, akala mo ang payat ng talong natin. Pero sa bunga, marami siyang bunga. Yan Yan. Kasi kung sa taas natin ibibidyo, parang wala siyang bunga. Pero pag binaba natin yung natin, pag bibidyo, doon natin makikita yung bunga niya. Yan. Yan yung pangsigang na sili pa rin natin, nandito pa rin. Yan mga kadiskarte Yan. Yan ito, tingnan yung mga kadiskarte na namatay na yung mga sa ibang sanga niya, nabali talaga. So yan pero yung maraming bunga, sira na rin yung mga bunga niya. Pero sige lang, ganoon talaga, kasama yan sa sa isang farmer yung magkaroon ng ganitong pagkakataon. Yan nasira na yung bunga niya Yan. Yan So mag-harvest tayo para may madala tayong gulay sa bahay. Yung gabi natin taba pa rin. Kasi itong dito kadiskarte, iba yung doon sa kabila kanina. Ito kasi late itong maitanim natin. Hindi ko kasi pinagsabay. Yan. Yan mga kadiskarte, magdamo tayo. So napakalambot ng pag dinamo natin. Para taniman natin ulit. Magtatanim tayo ng Bagyo Pitsay. Para pag winter ay may gulay pa rin tayo. Kasi yung Bagyo Pitsay ay kahit winter yun ay hindi nasisira. Saka radish. Tanim na naman tayo ng radish mga kadiskarte. So nakarang taon ang dami nating radish, so malalaki talaga yung radish natin. So ganito lang ako dito mga kadiskarte, magdamo mano-mano para mabuno talaga yung mga ugat ng damo. Kasi pag hinayaan natin itong mga damo tapos namunga siya, tapos sunod na taon marami na namang tutubo kasi yung bunga ay nagbinhi ulit. So kailangan na hindi pa namumunga yung damo ay damuhin na natin para sa sunod na taon ay walang gaanong
Hindi na marami yung dadamuhin natin. Huwag mahiya mga kadiskarte kung marumi yung kamay natin. At magsipag tayo, yun ang kailangan, hindi yung nahiya tayo dahil nagbubunot tayo ng damo, nagtatanim tayo. Hindi, kasi sabi nga sa Biblia, sa Bible yung tamad wag daw pakainin So kailangan magsipag tayo. Kasi mga kadiskarte, ang kasipagan ay nagdadala ng kaluwagan sa buhay natin. Pero yung katamaran, sigurado magdadala talaga yun ng kahirapan sa buhay natin. So kaya wag natin ikahiya kung tayo nagtatanim o farmer tayo, kasi una, pag walang farmer, walang makakain yung ibang tao. Kasi karamihan na tao ay umaasa sa mga farmer lamang. So huwag nating kalimutan, so huwag nating ikahiya. So magtanim tayo at magsipag tayo. Yeah. Yan mga kadiskarte. Totoo lang mga kadiskarte, kahit dito ako sa Japan, hindi ako yung kahit may trabaho ako, kahit maganda yung trabaho ko, pero nagtatanim talaga ako para libangan din, maganda din itong libangan natin. So nakakakuha ng stress, nakakatuwa, nakakakuha ng pagod. So maganda magtanim mga kadiskarte, sa totoo lang. Bukod pa sa yung kakainin mo ay fresh, galing sa tanim mo, ikaw mismo ang nagtanim, ako, sigurado magandang may dudulot nito sa kalusugan mo. Maraming lamok mga kadiskarte. Yan mga kadiskarte, harvest tayo ng talong.
kasi wala akong taga-video. Kuha tayo ng talong. Piliin lang natin yung malalaki kasi baka magulangan tayo. Parang magulang na ito. Dami dun, lalaki. Yung mga kadiskarte yun, magaganda, mahaba pa. Yan mga kadiskarte, sira na yan. So, kinukuha na lang natin yan. Ito lumambot na gano'n na lang tayo ng pambili natin magtira. Mahal din pag bili ng bili. Yan mga guys, ang harvest mo natin pang gulay-gulay natin, at kumuha din tayo ng talbos at kunting kangkong. Yan ang mga talbosan natin. Yan. So harvest tayo ng pang gulay lang natin. Yan. So marami na rin tong talong natin. May siling pang sigang pa tayo. Yan. Ayan guys, itong gabi natin. So kasi yung iba patay na yung mga tapos ito kasi yung iba na hindi natin nadamuhan. So may isang puno dito mga guys. So tingnan nyo. So ito ay kukunin na natin kasi patay na. So sarap ito sigang o kaya ay ginataan. So yan tingnan natin kung gaano karami. Ang daming laman Isang puno lang ito mga kadiskarte Yan. Tingnan natin, isang puno lang pero ito yung laman niya ang dami. Yan. So, mayroon pa dito yung mga naiwan sa ilalim Yan yung mga pa laman. So dito lang halos ang babaw lang ng niya Yan. Ang babaw lang talaga yung niya. Yan. So ito yung yun natin. So dadali natin sa bahay at ipang gulay-gulay natin. Bali isang puno lang ito mga kadiskarte. Pero ito yung laman niya ang dami. So lagay natin dito sa timba. Yan kamuntik ng mga lahati. So sold na tayo dito mga kadiskarte sa isang puno lang.